Opisyal na po ang tag-ulang panahon dito sa Pilipinas at tumira na nga po ngayon itong southwest monsoon o hanging habagat. Gaano kaya kalaki ang chance of rain na mararanasan natin sa ating mga areas sa mga susunod na mga oras? Alamin natin yan dito sa Project NOAA ng DOST. Ito po ang Project NOAA website. Makikita po natin ang mapa ng Pilipinas sa aking tabi. At dito naman po sa right side, meron po nga color scale. So kung mapapansin natin, iba't iba po ang mga kulay from Luzon, Visayas hanggang Mindanao. So ang mga kulay pong yan ay may katumbas sa percentage ng chance of rain. Dito po yan sa color scale. So yan po ay pataas at dito po ang 100% sa pinakang mapula. So unahin po natin dito sa bahagi ng Luzon. Dito po mapapansin natin sa western section ng Central Luzon, ayan po, meron po yan na 70 to 90%. So ayan po yung mga kabayan po natin dito sa part na ito. Maghanda na po kayo ng mga panangga sa ulan. At samantala dito naman po sa western section naman po ng Northern Luzon, ayan po makikita po natin, ayan, pati na rin po dito sa may Southern Luzon at saka po yan po sa may Maropa at maging sa Calabarzon. At dito na rin po sa bahagi ng Bicol Region, yan po ay merong 40 to 60%. Dumako naman tayo dito sa Kabisayaan, pinakamalaki po ang chance of rain. Dito po yan sa bahagi ng Bohol. Kung nakikita po ninyo, buong Bohol po ay mapula po ang kulay. So, ibig sabihin po nito, malaki po ang chance na makaranas kayo ng mga pag-ulan. So, ito po iaabot ng 80 to 90%. At dito naman po sa portions ng Leyte at dito po sa may Cebu at maging sa may Negros, yan naman po ay may 60 to 80%. At ang natitirang bahagi naman po ng Kabisayaan, meron lamang po yung 40 to 50%. Dito naman po tayo sa Mindanao area, mapapansin naman po natin, compared po sa Visayas at Luzon, medyo mas maganda po ang panahon dito, no? Yan po iaabot ng 20 to 30% ang malaking bahagi nito. Maliban na lamang po sa may Zamboanga area, ayan po naiiba po yung kulay, yan po ay may 40 to 70% chance of rain. Para po kayo mismo ay makita mga detaling ito, puntahan lamang aming website sa www.panahon.tv at dito po makikita nyo ang link para mapuntahan po natin ang Project NOAA. Ngayon naman, dumako naman po tayo sa lagay ng temperatura sa selected Asian cities. Diyan po sa Taipei, Taiwan, mataas na po ang 24 to 30 degrees Celsius. At diyan naman po sa Tokyo, Japan, meron pong 21 to 23 degrees Celsius. Sa Singapore, mainit po ang panahon, yan po ay 27 to 33 degrees Celsius. At dito naman po sa Bangkok, Thailand, may 24 to 35 degrees Celsius. Sa Ho Chi Minh, Vietnam at maging dito po sa Brunei Darussalam, may 25 to 33 degrees Celsius. At dito naman sa Rangoon, Myanmar, merong 24 to 27 degrees Celsius. Dumako naman po tayo sa global weather. Ayon po ito sa WMO o World Meteorological Organization. Unahin po natin sa USA and Canada. Diyan po sa Washington, D.C., may 21 to 32 degrees Celsius. At dito naman po sa Edmonton, Alberta, may 9 to 16 degrees Celsius. Diyan po sa Europe, dito po sa Madrid, Spain, may 19 to 33 degrees Celsius. At dito naman po sa Rome, sa Italy, meron pong 13 to 26 degrees Celsius. Dito naman tayo sa Asia and Middle East. Dito po sa Kuwait City, Kuwait, mainit po ang panahon. Yan po iaabot ng 30 to 39 degrees Celsius. At dito naman po sa Dubai, sa UAE, yan po ay 27 to 38 degrees Celsius. At panghuli na lamang po natin sa Australia and New Zealand. Diyan po sa Melbourne, meron pong 10 to 15 degrees Celsius. At dito naman po sa Wellington, may 8 to 13 degrees Celsius. Umaraw man umulan, napapanahon ang dagdag na kaalaman. Kaya ito po mga karagdagang impormasyon para mas maintindihan natin ang daloy ng panahon. Ang tsunami ay ang sunod-sunod na along likha ng lindol na ang episentro ay nasa gitna ng dagat. Nabubuo ang tsunami kapag mababaw ang pinagmulan ng lindol at may sapat na lakas upang magalaw ang sahig ng dagat at tubig sa ibabaw nito. May dalawang uri ang tsunami. Ang lokal na tsunami na dulot ng paggalaw ng trench o active fault sa dagat na malapit sa baybayin ng Pilipinas. At ang tsunami na malayo ang pinagmulan. Dulot ito ng paggalaw ng trench o active fault sa dagat mula sa malayong lugar o ibang bansa. Ang tsunami ay isang mapaminsalang kaganapan kung kaya't mainam na may evacuation plan ang mga taong nakatira malapit sa dagat.